mga kaibigan ko, mga ka-friends, ka-Facebook. Magandang umaga po ulit sa inyo. Gusto ko pong talakayin uli ay tungkol sa rapture. Habang ako po ay nasa biyahe kanina dito po sa lungsod ng Maynila, meron po akong nadaanan sa magkakahiwalay na lugar na yung isa ay may hawak na placard na malaki talaga. Nakalagay ay repent, repent, repent 3 beses. Tapos sa ibaba, Jesus Christ is coming soon. Malaki po yung letra. Yung isa naman nakalagay doon, ganun din, malaki rin yung kanyang placard. Nakalagay naman, Christ is coming soon. Tapos may nakalagay sa baba, 2025. Yun po yung nakita ko. At ang totoo, sa Facebook, pagka kayo tumingin, at sa YouTube, marami pong mga makikita kayo na related sa rapture na karamihan sa kanila tinuturo yung rapture na magaganap itong September 2025. Ako po ay nagpo-post na rin ng rapture, tungkol sa rapture noong pa man. Pero mas madalas ko pong ipinopost yung tungkol sa 7 years tribulation, tungkol dun sa 2 witnesses, tsaka yung red heifer, yung third temple. Yun po ang madalas kong ipinopost noon. Bihira ko pong maipost yung tungkol sa rapture. Although pag meron akong post in passing, nadadaanan ko, nababanggit ko yung tungkol sa rapture. Kasi po noon dati, ang paniniwala ko, ang rapture ay magaganap sa kalagitnaan ng 7 years tribulation. Ang ibig sabihin, kung ngayon po noong 2025 magsisimula halimbawa ngayon ang 7 years tribulation, doon sa kalagitnaan bibilang kayo ng 3 years and a half, tsaka pa lang bago pa lang magra-rapture pagkatapos nung, o bago dumating yung 3.5 years. In short, malapit na doon sa panahon na 3.5 years, yung second part na 3.5 years nung 7 years, yung second part bago dumating doon pa lang ang rapture. Yun po yung tinatawag na mid-trib rapture. Meron naman pong ang iba, ang paniniwala ay pre-trib rapture. Yung pong pre-trib, magaganap po yung rapture bago mag-start o bago magsimula yung 7 years na tribulation. Yun po yung pre-trib rapture. Yun po yung naniniwala sa ganon. Yung iba naman ay naniniwala na yung rapture magaganap post-trib, pagkatapos pa ng 7 years. Ako po ay buhat sa pool, hindi po ako naniniwala doon sa sinasabing post-trib rapture o magaganap after pa nung 7 years. Kasi malinaw naman na yung rapture, yan po ay nakaukol hindi sa Israel. Yan po ay nakaukol sa mga hentil na naging alagad ng ating pong Panginoong Yahushua. Nakaukol po yan sa mga Kristiyano, sa mga mananampalataya ni Kristo Yahushua. Yun po yung kanyang mga lingkod na kaanib o sangkap ng kanyang katawan, na yun nga ang Ecclesia. Ulitin ko po, yung Ecclesia, hindi po yan grupo ng reliyon. Hindi po yan yung ipinakikilala ng mga nangangaral na relihiyon nila na Ecclesia. Hindi po yun. Yung pong Ecclesia na yun ay kalipunan ng mga mananampalataya ni Kristo Yahushua. Kung tawagin po yun sa wika nila, sa wikang Hebrew ay kahal, at sa Grego naman ay Ecclesia. At sa English, kung isasalin ninyo sa tamang translation, ito po ay assembly o kapulungan sa Tagalog. Uulitin ko po na ako po ay dating naniniwala na mid-trib o sa kalagitnaan. Pero lately, naniniwala na po ako na pre-trib. Magaganap yung rapture
bago magsimula ang 7 years tribulation, or maaaring nasimula na yung 7 years tribulation, nagsisimula na, tapos tatagal lang ng konting-konti, yun na yung rapture. O kaya maaari na bago dumating yung mismong tribulation ay doon na mangyayari yung rapture. Ulitin ko po sa mga hindi pa nakakarinig ng paliwanag, yung pong rapture, yun yung napakadakilang araw na isusugo ng ating pong Amang Yahuwah, ang ating pong Panginoong Yahushua Kristo, para salubungin na yung kanyang mga alagad, hanguin, ililigtas sa paparating na 7 taon na kapighatian o yung tinatawag na 7 years tribulation, kung saan maraming magaganap na kasawian dito sa mundo at ang mararanasan na hirap, sobrang sakit, dalamhati ng mga tao dito sa mundo ay mga dalamhati, hirap at sakit na hindi pa naranasan ng sino pa man buhat ng ang mundo ay maging mundo. Yun po ang purpose ng rapture, para sagipin. Kaya nga ang ibig sabihin po nung harpazo ay to snatch away, aagawin. Sa English po, sinali nila yan sa salitang Latin na rapturo, at sa English naman ay rapture kung tawagin. Sa English, sa mga Biblia po ay wala tayong mababasang word na rapture. Ang mababasa roon ay caught up o inagaw, inakyat, inagaw, papaakyat, caught up. Yun po yung harpazo. Pero sa banal na kasulatan, sa Hebrew, mababasa ninyo yung harpazo. Sa English, mababasa ninyo caught up. Hindi nakalagay yung salitang rapture, pero yun na nga yun, yung rapture. Ngayon, kaya po ako ay nagbago ng paniniwala, kasi po marami pong basa ako at napakinggan na mga paliwanag sa iba-ibang mga tagapangaral, lalong-lalo na po doon sa paliwanag ni kapatid na John Dizon sa loob ng Assembly of Yahushua. Napakalinaw yung kanyang pagkakahanay ng mga talata at yung mga paliwanag. Kaya po kayo nakumbinse na ang rapture ay magaganap bago dumating yung tinatawag na 7 years tribulation. Ang isa pong pinakadahilan kung bakit ako po ngayon ay lagi kong tinatalakay yung tungkol sa rapture, na hindi ko masyadong natatalakay noon, ay naikwento ko na po sa isang nakaraang video na aking in-upload, na ako po ay nakaranas talaga ng panaginip. Hindi ko po masasabing panaginip, pero pwedeng sabihin panaginip dahil nangyari po ito habang ako po ay natutulog. Ang tao po kasi pag natutulog ay pag nananaginip siya, yung panaginip po kasi sa isip lang sa diwa, sa isip. May napapanaginipan kayo mga nangyayaring bagay, o may sinasabi kayo, may ginagawa kayo, may nakita kayo mga kung sino pa man, kaibigan o kamag-anak na kasama nyo sa panaginip. Lahat ho yun nasa diwa lang natin, nasa isip natin. Pero yun po, kaya hindi ko pwede nyo sabihin panaginip kasi tulog ako at tapos nagising ako, panaginip, kasi nagising Ibig sabihin tulog. Pag tulog ka, most probably yun nangyari sa'yo panaginip. Pero hindi ko po ika-categorize na panaginip. Dahil ang nangyari po sa akin, ito po, gagamitin ko na ang pangalan ni Yahushua. Sa pangalan ni Yahushua, totoo po itong kukwento ko sa inyo. Ako po ay tulog. Wala po akong iniisip kahit ano. Yung pong diwa ko tulog. Hindi rin ako nananaginip nung oras na yun. Bigla na lamang pong mabilis. Bigla akong naramdaman ko, umakyat akong mabilis na yung tiyan ko, parang hinalukay biglang ganun. Parang hinukay yung tiyan ko. Yung bilis sobrang bilis. Nararamdaman ko po yung hangin sa ulo ko, sa mukha ko, at nakikita ko yung itaas. Yung kalawakan, nakikita ko yung ibaba. Mabilis na mabilis. Kung gaano kabilis yung pangyayari na yun, bumilang po kayo ng 1 to 10, baka wala pang 10. Nagising na po ako. Pero nung pong nangyari yung mabilis na pangyayari na yun, mabilis din po na nasa utak ko na ito ay rapture.
Hindi po ako nagtanong sa sarili ko na ano ba itong nangyayari ito? Wala pong ganun tanong. Wala po akong iniisip na ano ba talaga? Wala po. Hindi po ako nagtaka. Wala akong iniisip na kahit ano. Basta nasa utak ko na kagad yun. Kasabay nung pag-akyat kong ganyan, rapture. Yun po ang nangyari sa akin. Biglang bigla. Pagkatapos po, nagising ako. Kinuwento ko po yan sa mga anak ko, sa mga kapamilya ko. Kinuwento ko po yan sa aking mga apo. Sa aking apo na si Andre at saka sa mga anak ko, sa anak kong babae, kinuwento ko po sa kanila. Pero meron din ako mga ilan lang na napagkwentuhan. Talaga pong yung naranasan ko, sasabihin ko po sa inyo na sa pangalan ni Yahushua, nagsasabi po ako ng totoo. Kung gusto ninyo, ipapatong ko pa ang kamay ko sa Biblia para patunayan kung totoo yung naranasan ko, naramdaman ko yung hangin, mabilis na mabilis. Pagkatapos po, nakipag-chat po ako kay kapatid na Rolando Dizon. Pinaliwanag niya na talagang mangyayari yan na merong foretaste na mararanasan ng mga tao. Foretaste o yung mga mararanasan ngayon yung mangyayari pa lang, bibigyan tayo ng pararanas sa atin ng konti yung mga mangyayari. At yung po tungkol naman sa panaginip at sa mga pangitain, alam ko po yan na talagang meron na noon pa. Nakasulat yan sa Biblia, alam ko na po yan noon pa na talagang sabi ng Diyos sa mga huling panahon na ito, ibubuhos niya ang kanyang espiritu sa mga bata, sa mga matatanda. Talagang merong at magkakaroon ng mga panaginip, mga pangitain. Alam ko na po yan noon. Kaya po, nung mga panahon na yun, bagamat alam ko, hindi ko masyadong nabibigyan ng pansin, kaya nga hindi ko gaanong tinatalakay ang tungkol sa rapture. Isa pa, pagkaalam ko, ang rapture magaganap mid-trib pa. So, ang dapat kong talakayin, tungkol muna sa tribulation, kasi mauuna yung tribulation. Yun ang pagkakaalam ko. Mauuna muna yung Antichrist. Lilitaw muna yung Antichrist. Kaya yun po ang lagi kong nababanggit noon sa aking mga post. Pero until naranasan ko yung kinukwento ko ngayon sa inyo. Naranasan ko po yun. Ngayon, tungkol po doon sa rapture na magaganap. Kung kayo po nabasa ninyo yung parable of the 10 virgins, yung pong 10 birhen na yon, yung pong 5 ron na iwanan, hindi nakapasok doon sa handaan sa piging. Bakit? Pinagsarahan ng pinto. Nino? Ni Kristo Yahushua. Bakit po? Dahil nung dumating si Kristo Yahushua, wala silang, yung kanilang ilawan walang langis. Naghanap sila ng langis. Walang ilawan, walang langis yung kanilang ilawan. Ano po ba yung langis na yon na binabanggit doon sa Biblia tungkol doon sa langis na hinahanap nung yung walang langis, yung yung 5 virgin, yung 5 birhen, walang langis. Ano po ba yung langis na yon? Yung pong langis na yon sumasagisag po sa Espiritu Santo. Pag-aralan po ninyo, Espiritu Santo. Yung pong 10 birhen, yun po yung bride. Sasalubong po sila sa ating pong Panginoong Yahushua. Ang groom, ang Panginoong Yahushua. Tandaan po natin, sa pagparito ni Kristo Yahushua, ang eklesiya, sasalubong sa kanya, yung eklesiya, ang bride. Si Kristo, ang groom. Si Yahushua, ang groom. Ang sasalubong, yung eklesiya. Ganun po yung parable. Yung 10 birhen sasalubong kay Kristo Yahushua. Unfortunately, yung 5 hindi nakasalubong, hindi nakapasok sa piging, pinagsarahan ng pintuan. Bakit? Sapagkat wala silang oil, wala silang langis para dun sa kanilang ilawan. Ulitin ko, yung langis sumasagisag sa Espiritu Santo. Ano po ang ibig sabihin yan? Yung pong 10 birhen, mananampalataya lahat yun, yung 10 na yun. Pare-pareho silang mananampalataya ng ating Panginoong Yahushua. At pare-pareho silang naghahantay sa pagparito ng ating Panginoong Yahushua
pare-pareho silang nakakaalam na darating ang ating pong Panginoong Yahushua. Ano ang pagkakaiba? Yung 5, meron silang baon na langis. Naghanda talaga sila ng gusto. Yung 5 naman walang dalang langis. Yun nga langis, yun yung Espiritu Santo. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nun, kung iisipin po natin ng malalim, hindi porke ikaw ay mananampalataya ka ni Kristo Yahushua, maliligtas ka. Bakit? Kinakailangan meron kang Espiritu Santo, maalab ka na naghihintay sa pagparito ng ating Panginoong Yahushua. Taglay mo yung Espiritu Santo, meron kang matibay na kaugnayan o relasyon sa ating pong Panginoon Yahushua at sa ating pong Amang Yahuwah. Kung ganon, hindi po ang batayan kung ikaw ay maliligtas o hindi, yung ikaw ay nakatala sa talaan ng anumang relihiyon. Hindi po yun ang binanggit. Yung pong 5 birhen na pinagsarhan ng pintuan sa piging, kaya sila hindi maliligtas dahil wala silang Espiritu Santo. Wala silang Espiritu Santo, hindi dahil hindi nakatala yung kanilang pangalan sa talaan ng kanilang relihiyon. Hindi po yun ang dahilan. At maski sa Biblia, binanggit din na ang pruweba, ang proof, ang patotoo na ikaw ay maliligtas, meron kang tatak ng Espiritu Santo. Uulitin ko po yung talata, babasahin ko ulit sa inyo. Ganito po ang sinasabi. Na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santong ipinangako na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Yun po ang nakalagay sa Biblia. Yung Espiritu Santo, patotoo ng ating mana. Patotoo yun na tayo ay sariling pag-aari ng Diyos. Ang linaw po na nakalagay na kayo rin naman, buhat ng kayo'y magsisampalataya, ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santong ipinangako na siyang patotoo ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng sariling pag-aari ng Diyos. Ang pinatutunayan pagka ikaw ay may tatak ng Espiritu Santo, natubos ka, pag-aari ka ng Diyos, tagapagmana ka ng kaharian ng Diyos. Hindi po ang katunayan ng maliligtas ay yung nakatala sa talaan ng anumang relihiyon. Yung pangalan ninyo, ang katunayan po na maliligtas kayo pag kayo'y sumampalataya kay Yahushua, sumasampalataya kayo, siya lang ang daan sa kaligtasan. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng sarili nating gawa, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Amang Yahuwah. Doon tayo maliligtas. Ano yung biyaya ng ating Amang Yahuwah? Yung kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Yahushua. Ngayon, kung kayo'y natatakan ng Espiritu Santo, meron kayong maalab na relasyon sa ating Amang Yahuwah at sa ating Panginoong Yahushua, mararamdaman po ninyo yun. Yun ang katunayan na kayo ay maliligtas. Yun po ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon para hanggat may panahon pa, makabalikwas po tayo, makapag-isip-isip tayo, magawa natin ang paraan na tayo ay mapalapit sa ating pong lumikha, ang ating pong Amang Yahuwah at sa ating tagapagligtas na si Kristo Yahushua. Maraming salamat po sa inyo. Uulitin ko po, pagtiyagaan po sana ninyo at pagpasensyaan nyo itong ginagawa ko nito. Sana po ay makinabang tayong pare-pareho. Maraming salamat po. Shalom sa inyo po. Shabbat shalom po sa inyo.